Hello mga mamshi ko, panibagong araw, panibagong sakit na naman. O, eme ka na naman. Alam nyo ba yung masakit? Yung durog ka na nga, dinurog ka pa. So, eto nga po pala yung mga kaganapan ngayong araw. Share ko nga lang po pala sa inyo mga mamshi ko, kumuha nga po pala ako ng staycation na pwede kong pang stayan ng 2 araw. Bala ko na kasing umuwi mga mamshi ko ng probinsya. Ang kaso may mga schedule pa nga ako na kailangan kong tapusin. Lalo na about check-up. Nung mga oras na ito mga mamshi ko ay ayan, bumili nga po pala ako ng shampoo, toothbrush, at saka toothpaste na aking gagamitin. Baguhan pa lang kasi ako dito sa Bulacan mga mamshi ko. Kaya naman kumuha na lang muna ako ng staycation na pwede ko pang stayan 2 araw. Bala ko na nga siyang kunin ng pambuwanan para kapag may schedule ako mga mamshi ko, ay dito na lang ako tutuloy kasama ang pamilya ko. Gusto ko kasi sa next na punta ko dito mga mamshi ko, kasama ko na nga si Baby Jenu at sina Mama at Papa. Sobrang mura tapos sobrang ganda nga pala ng room na to mga mamshi ko. Sobrang lawak kaya naman talaga magkakasya nga kami dito ng pamilya ko. Meron naman akong sariling bahay mga mamshi ko, kaso nga lang nasa Quezon Province. Kaya habang hindi pa ako nakakakuha ng bahay dito sa Manila, ay kukuha na lang ako ng pwede kong pagrentahan. Share ko lang sa inyo mga mamshi ko kung gaano nga kalawak ang room na to. At grabe, kompleto na nga siya sa mga gamit. Wala na akong ibang poproblemahin dito sa gamit ng bahay. Dahil kompleto na nga siya. Gamit na pansarili na lang namin ang dadalhin namin dito. Wala pa nga tong kasiguraduhan kasi nga kakausapin pa namin yung may-ari nito. Pero grabe nga mga mamshi ko dahil nagustuhan ko nga to kaagad. Buti na lang talaga mga mamshi ko, meron nga sa akin tumulong para ka makahanap ng ganitong pag-iistiyan. Siya nga rin po pala yung nag-hair extension sa akin mga mamshi ko. At ang pinakamaganda doon, kilala siya ng pamilya ko. Kaya naman andyan palagi si ate tuwing nangangailangan ako. Ayoko na magkwento about sa nangyari mga mamshi ko. Dahil nga ayoko na nga po ng gulo. Gusto ko yung tahimik na buhay at normal lang kasama ang pamilya. Pero dahil nga sa trabaho ko mga mamshi ko ay nagsusumikap nga ako at nagtitiis talaga ako na hindi ko sila nakakasama ng ilang araw. Syempre may mga pangarap ako sa pamilya at sa anak ko. Lalo na nga mag-isa na lang ako naghahanap buhay para kay Baby Jenu. Share ko sa inyo mga binili ko. Ayan nga po pala mga mamshi ko, conditioner, shampoo, at toothpaste at toothbrush lang. Ay meron pa palang Rexona, sorry hindi ko nabanggit. Nahulog ba naman? At ayan, pagkatapos kong ipakita yung mga binili ko, inayos ko naman yung mga gamit na dala ko. Hindi pa ngayon yung buong gamit ko mga mamshi ko, kasi kukunin ko pa lang talaga dun sa basta alam nyo na yun. May mga gamit kasi ako na kailangan kong kunin dahil nga mahalaga yun sa akin. Binukod ko nga lang po pala yung mga nasuot ko na sa mga hindi ko pa nasusuot at nagagamit. Hindi pa nga rin po pala ako kumakain ng mga oras na yan kasi wala pa nga akong ganang kumain. Masama pa rin kasi yung pakiramdam ko dahil nga napuyat ako kagabi. Alas 4 na ako natulog sa sobrang stress ko. Paano ba naman kasi wala lang ibang ginawa kundi umiyak na lang ng umiyak. Pero ayan, inagapan ko pa nga ng gising dahil nga meron akong kailangang asikasuhin. Kaya naman kahit sobrang sakit nga ng ulo ko, ayan nga bumangon pa rin talaga ako para makaligo na ako. Mag-isa nga lang po pala ako dito mga mamshi ko at minsan pinapasyal-pasyal lang ako dito ni na Ate Ona para kahit papano malibang-libang po ako. Pero okay lang yun dahil kahit nga minsan nalulungkot ako, ay kailangan ko pa rin mapag-isa para makapag-isip ng maayos. At pagkatapos ng mga gawain ko, ayan, naligo na nga ako. Dahil nga may lakad pa ako na kailangan kong asikasuhin. Nagawa pa rin talaga magpakit ang mamshi ninyo kahit sobrang stress na talaga. Feeling happy yon. At hanggang dito na lang po pala mga mamshi ko. Thank you for watching.